Nitong nakaraang buwan ay inilabas ng isang Brazilian defense page ang mga larawan na kung saan makikita ang nasa 5 Guarani armored personnel carriers na kinarga sa isang cargo ship sa isang puerto sa Brazil at nakatakda itong makarating sa Pilipinas sa buwan ng Disyembre. Paunang delivery pa lamang ito ng Brazil sa Pilipinas at ang iba pang mga armored vehicle ay dideliver sa susunod na taon dahil nasa 28 piraso ang in-order na ganito ng Philippine Army na nagkakahalaga ng nasa 2.2 billion pesos. At kung inyong mapapansin sa mga larawan, wala pa itong mga armas na nakakabit sa itaas dahil ang Philippine Army na mismo ang magkakabit nito pagdating sa bansa at tutulong din ang Elbit systems ng Israel sa pag-install sa Guarani. Original talaga na plano ng Philippine Army sa pagbili nito ay upang mapalitan na ang mga lumang mga GKN Simba Armored Personnel Carrier na 3 dekada na rin nagsiserbisyo sa bansa at itinigil na rin ang paggawa nito noong 1997. Ngunit nang dahil sa 28 piraso lamang ang binili ng Pilipinas, hindi pa pwedeng iretiro ang nasa 137 mga Simba Armored Vehicles at pati na rin ang nasa 130 mga Cadillac Gauge V150 Commando, lalo na't aktibo pa rin sa ngayon ang mga lokal na rebelde. Ngunit nang dahil sa tinaasan palalo ang pondo para sa AFP Modernization Program at mismong pondo na rin ang hukbong sandatahan ngayong administrasyon ni Pangulong Marcos, ay may tsansang madagdagan pa ang mga Guarani sa mga susunod na taon. At sa balita na ating nakalap, mukhang hindi pa magtatapos sa 28 piraso ang order ng Philippine Army matapos ibalitang nagkaroon na naman ng panibagong negosasyon para sa panibagong order na naman mula sa Brazil, ngunit hindi pa malaman kung ilang piraso ang bibilhin ng Army. Base sa impormasyon, interesado ang ating hukbong sandatahan na bumili ng nasa 114 na Guarani Armored Personnel Carrier at bibili din ng bansa ng ibang variants nito, kaya umaasa tayong magkakaroon ng Pilipinas ng Guarani na armado ng mas malaking kalibre katulad na lang ng 30mm. Kayang-kaya ito bilhin ng Pilipinas kung gugustuhin dahil tinaasan ng 28% ang budget ng AFP sa taong 2024 mula sa pondong nasa 204 billion pesos lamang at magiging 283 billion pesos na sa susunod na taon. At inyong tatandaan na iba pa ang budget ng AFP kada taon kumpara sa budget ng AFP Modernization Program at nanghihingi si DND Secretary Gibo Chodoro ng nasa 100 billion pesos para sa susunod na taon, kaya kapag maaprubahan ito ay nasa 383 billion pesos na ang magiging pondo ng hukbong sandatahan. Napakagandang balita nito para sa ating bansa dahil sa laki ng itinaas sa budget, paniguradong mapagpatuloy na ng Pilipinas ang matagal nang hindi umuusad na proyekto katulad na lang ng multi-role fighters at mismong DND na rin ang nagsabi na kulang ang 12 fighter jets, kaya inaasahang mas madaming fighter jets ang kanilang bibilin sa susunod na taon. Nagpahayag na rin mismo ang Estados Unidos na handa silang mag-transfer ng mga second-hand na F-16 sa Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA kapalit ng pagtatayo ng US military facility sa bansa. Natapos na rin ang bagong runway sa Basa Air Base sa Pampanga na kung saan nakaistasyon ang ating mga fighter jets at nagkakahalaga ang runway ng nasa 1.3 billion pesos na pinondohan ng Estados Unidos, kaya handa na ang airbase para sa mga makabagong fighter aircraft. Samantalang bumibuelo naman ang Philippine Navy sa ngayon at naglabasa na ang mga potensyal na i-offer ng mga warship sa ating bansa para sa kanilang magiging bagong proyekto sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Tina-target ng Navy na bumili ng mas malaking frigate na mas hitik sa armas at mas upgraded ang mga subsystems at may tuturing na talagang isang totoong frigate kung ikukumpara sa ating mga kasalukuyang Rizal-class warships. Kabilang nga sa bagong may potensyal na i-offer sa ating Philippine Navy ay ang Alpha 5000 combatant ng Navantia ng Espanya na isa sa pinakabagong disenyong warship ngayon sa merkado at kasalukuyang ina-offer sa Australian Navy.
May kakayahan ng warship na ito na magdala ng nasa 32 missiles sa VLS nito, na doble kung ikukumpara sa ating mga paparating na corvettes, at nasa 8 anti-ship missiles. Kaya sa suma total ay kaya nitong magdala ng nasa 40 missiles. Alam naman nating mahilig sa South Korean-made warships ang Philippine Navy dahil halos lahat ng kanilang bagong warships ay gawa ng Hyundai ng South Korea. Ngunit oras na siguro upang tumingin sa iba pang offer ng ibang bansa upang makakuha ng mas dekalidad na warships ang ating Navy. Palaging nananalo ang Hyundai sa proyekto ng Navy dahil may kasamang freebies ang mga ito, katulad na lang ng mga Puhang class corvettes, kaya hindi matanggihan ng ating mga opisyalis ang kanilang offer. Ngunit sa mga nakalipas na taon, iisa pa lang ang nai-transfer na Puhang corvette sa Pilipinas, sa kabila ng pangako ng South Korea ng nasa 2 hanggang 3 corvettes, kaya may tsansang mag-iba pa ang isip ng ating Navy. Samantalang nag-offer din ng Czech Republic ng mga marine vessels nito sa Pilipinas upang tulungan ang ating bansa na mabantayan ang ating territorial waters sa gitna ng mga nagiging agresibong galaw ng China sa rehiyon. Hindi pa malaman kung anong klaseng mga marine vessels ito dahil hindi sikat ang Czech Republic sa paggawa ng mga vessels, kundi sikat sila sa paggawa ng mga armored vehicles, katulad na lang ng mga Pandor 2 na in-order ng Philippine Army at ang truck na ginagamit ng mga Spider missile system ng Philippine Air Force. Inimbitahan naman nila si Pangulong Marcos na bumisita mismo sa Czech Republic upang tignan doon ang kanilang defense industry at mga maaari pang may offer sa ating hukbong sandatahan na pwedeng bilhin sa ilalim ng AFP Modernization Program.